May mga gabing hindi mo alam kung saan ka lulugar. Tahimik naman ang paligid. Pero parang may bagyong nagwawala sa dibdib mo. Yung tipong nakaupo ka lang sa gilid ng kama, nakatitig sa dingding, at tinatanong ang sarili mo, bakit parang ako lagi ang nauuna, ako lagi ang humahabol, ako lagi ang gumagawa ng paraan, at minsan may bagay kang hindi masabi, kahit sa barkada mo, kahit sa sarili mo, na may mga ginagawa ka na akala mo tama. Pero yun pala ang unti-unting pumapatay ng respeto ng babae sa'yo. At habang hindi mo yan nakikita, habang patuloy mo yang ginagawa, habang iniisip mong ang lalaki dapat nagbibigay, dapat nag-e-effort, dapat marunong magpasensya, unti-unti namang bumabagsak ang tingin niya sa'yo. Hindi mo maririnig sa salita niya, pero mararamdaman mo sa kilos, sa chat, sa malamig niyang sagot, sa bigla niyang pagbabago. Sa paraan niyang lumalayo na parang hindi naman lumalayo pero hindi mo na rin maramdaman. And guys, cancings, pag-uusapan natin ang 3 bagay na hindi dapat ginagawa ng lalaki sa isang babae. Hindi dahil para manipulahin siya, hindi para kontrolin siya, kundi para hindi mo sirain ang sarili mong halaga. Pero bago lahat yan, hayaan mo munang ikwento ko sa iyo ang kwento ng isang lalaking baka ikaw rin mismo. Ang problema ng maraming lalaki ngayon, hindi kakulangan sa pagmamahal. Hindi kakulangan sa effort. Hindi kakulangan sa faithfulness. Ang problema, sobra sila. At ang lahat ng sobra, kahit mabuting intensyon pa yan, nagiging mali sa maling babae. Minsan akala mo kapag binuhos mo lahat, kapag ibinigay mo lahat, kapag pinakita mo na wala siyang kailangang patunayan sa'yo, magiging sapat ka, magiging masaya siya, magiging malapit siya, magiging proud siya sa'yo. Pero hindi. Sa psychology, may tinatawag na over-investment imbalance. Ito yung sitwasyon na masyado kang invest habang siya unti-unting binabawasan ang kanya. Yan ang pinakamasakit dito. Hindi naman dahil masama kang tao. Hindi rin dahil hindi ka karapat-dapat. Hindi rin dahil kulang ka. Pero dahil may ginagawa kang hindi dapat na akala mo tama. Si itong 3 bagay na yon, kapag hindi mo alam, parang sugat na hindi mo nakikita pero araw-araw mong binabalikan, hinihiwa, hinihila, pinapahirapan. Hanggang sa dulo, ikaw din ang nawawasak. Alam mo yung pakiramdam na hindi mo maintindihan kung bakit parang lumalayo siya? Kahit ginagawa mo naman lahat? Kahit maayos ka naman? Kahit tapat ka? Yung tipong nag-good morning ka, hindi na ganun kainit ang sagot. Yung maghihintay ka sa reply niya, pero mararamdaman mong hindi naman siya kasing eager sa paghihintay mo. Yung parang ikaw ang sunog at siya ang laging malamig na tubig. At sa bawat paghawak mo, parang lalo siyang dumudulas. Sa bawat paghabol mo, parang lalo siyang tumatakbo. Sa bawat pagtatanong mo ng, okay ka lang ba? Ang sagot niya ay, oo naman, pero ramdam mong hindi na yun totoo. Sa dark psychology, merong tinatawag na repulsion trigger. Ito yung moment na sobrang clingy mo, sobrang neediness, sobrang availability, sobrang pagsuko ng boundaries na nagiging unattractive ka sa mata ng babae kahit gano'n ka pa kabait. Hindi dahil masama siya, kundi dahil tao siya. At ang tao kapag may sobrang nakakapit sa kanya, natural na nararamdaman ang instinct na lumayo. Parang pusa, kapag hinabol mo iiwas. Kapag hindi mo pinilit, lalapit. At oo, kahit babae pa ang pusa mo. May isang lalaking naging kaibigan ko noon. Tawagin na lang natin siyang Aaron. Si Aaron yung tipong tahimik pero may lalim. Hindi siya pala salita pero kapag nagsalita, alam mong galing sa puso, galing sa pinagdaanan. Nakilala niya si Dana sa trabaho. Simple lang ang babae, pero may aura ng pagiging independent. Hindi needy, hindi pabebe, hindi clingy. Yung tamang halo ng lambing at lakas. At doon nagsimula ang lahat. Noong una okay sila. Parehong excited, parehong curious. Parehong umaayon ng tibok. Umaabot sila ng 3 AM sa tawagan. Yung tipong kahit walang sinasabi, parang may sinasabi. Yung mga silence na hindi awkward, romantic. Yung mga tanong na hindi kailangan ng sagot kasi nakakahinga na sila sa presensya ng isa't isa. Hanggang unti-unting nagbago. Hindi biglaan, hindi sabay-sabay. Hindi naman dramatic. Pero ramdam, parang unti-unting lumalamig ang hangin. Parang dati mainit na kape, ngayon parang tubig na iniwan sa lamesa. At dito pumapasok ang 3 bagay na hindi dapat ginagawa ng lalaki pero ginagawa ni Aaron. Hindi ko muna sasabihin sa'yo kung ano yon. Dadaanan muna natin. Ipakikita ko sa'yo sa kwento niya kasi baka kwento mo rin. Unang senyales. Nagsimula lahat nung araw na hindi nakapag-reply si Dana agad. Busy sa trabaho. Pagod! Maraming inaasikaso. Si Aaron, nagpanic. Hindi halata. Pero ramdam sa messages niya. Sunod-sunod. Paulit-ulit. Okay ka lang? Nasaan ka?
May nagawa ba akong mali? At nung wala pang sagot, mas lalo siyang nag-message. Hindi naman siya galit, hindi rin demanding, pero anxious. At ang anxiety ng lalaki hindi sexy, hindi masculine, hindi attractive, hindi reassuring. Sa isip ni Aaron, hindi ko siya mapapabayaan. Dapat nararamdaman niya na nandito ako. Pero sa isip ng babae, bakit parang nawawala siya sa sarili niya kapag hindi ko siya napapansin? At dito ko una siyang kinausap. Sabi ko, "Bro, chill." Pero hindi niya narinig. Pangalawang senyales. Noon dati, si Aaron may sariling mundo. May gym, may friends, may hobbies, may sarili siyang buhay, may sariling lakad, may sariling identity. Pero nang dumating si Dana, unti-unti niyang iniwan lahat. Hindi niya pinapansin gym. Hindi niya sinasamahan barkada. Hindi niya nagagalaw mga hobbies niya. Kapag may lakad ang tropa, pas muna, kasama ko siya. Kapag may oras siya, dapat siya ang mauna. At mabait yung reason niya. Pero may mali. Malaking mali. Dahil ang lalaking nawawala ang sarili kapag may babae, nawawala rin ang halina niya. Kasi ang babae na naa-attract sa lalaki, hindi lang sa pagmamahal, kundi sa direction, sa discipline, sa identity, sa lakas ng loob, sa structured na buhay ng lalaki. Kapag lahat ng siyan nawala, unti-unti ring nawawala ang attraction. Pangatlong senyales. Dati si Aaron may boundaries, may linya, may paninindigan, may pride na hindi arogante, pero tama. Pero nang pumasok si Dana, lahat ng linya, naging alon, gumalaw, lumambot, nawala. Lahat ng gusto niya, sinunod niya. Lahat ng ayaw niya, iniwasan niya. Lahat ng mood niya, sinusundan niya. At loving iyan. Pero hindi masculine. At ito ang hindi niya alam. Kapag nawawala ang boundaries ng lalaki, nawawala rin ang respeto ng babae sa kanya. Hindi dahil masama siya, pero dahil natural sa tao. Ang taong hindi mo kayang igalang, hindi mo kayang mahalin ng malalim. Kaya ano nangyari? Simple, predictable, masakit. Si Dana unti-unting lumayo. Hindi dahil may bago. Hindi dahil may problema. Hindi dahil hindi niya mahal si Aaron. Kundi dahil si Aaron na mismo ang nagbura ng sarili niya sa buhay niyang dati niyang hawak ng maayos. Yung dating lalaking may direksyon, naging lalaking nakasabit. Yung dating lalaking may sariling lakas, naging lalaking umaasa. Yung dating lalaking may prinsipyo, naging lalaking may takot. Yung dating lalaking may sarili, naging lalaking kaya niyang layuan. At nung naghiwalay sila, sabi ni Aaron sa akin, "Bro, bakit parang nawalan siya ng respeto sa akin?" Tinanong ko siya, "Bro, nagkaroon ka ba ng respeto sa sarili mo habang kasama mo siya?" Tumahimik siya, tumululuhan niya. At dun niya napagtanto, kung stoic kang lalaki, may prinsipyo kang hawak na hindi pwedeng bilhin, hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng laitin ng kahit sinong babae. Ang stoic na lalaki hindi nagmamadali. Hindi nagpapanik, hindi naghahabol ng validation, hindi nawawala sa sarili kapag nagbago ang mood ng isang babae. Alam niya kung sino siya, alam niya kung ano kaya niya, at hindi niya ibinibigay ang kapangyarihang iyon kahit kanino, kahit mahal niya. Kasi alam niyang, pag nawala ang sarili mo, mawawala rin siya. Pag binigay mo lahat, mawawala ang halaga mo. Pag hinayaan mong emosyon niya ang magdikta ng galaw mo, mawawala ang respeto niya sa'yo. At ito ang sagot, hindi mo dapat inuuna ang babae bago ang sarili mo. Hindi mo dapat isinuko ang mundo mo para lang sa kanya. Hindi mo dapat ibinagsak ang sariling prinsipyo para lang ma-please siya. Ang pagmamahal ay hindi paglimot sa sarili. Ang pagmamahal ay hindi pagkalimot sa boundaries. Yung pagmamahal ay hindi pagpatay sa identity. Ang stoic na lalaki, tahimik pero may lakas. Mabait pero may linya. Mapagmahal pero may control. Gentle pero hindi weak. Available pero hindi desperate. Hindi takot maiwan kasi hindi niya iniiwan ang sarili niya. May isang bagay na hindi agad sinasabi ng mga babae, pero ramdam mo. Hindi mo man aminin pero alam mong totoo. Yung respeto niya sa'yo, hindi na katulad ng dati. Hindi naman siya umalis. Hindi naman siya nang iwan. Hindi naman siya nag-cheat. Pero parang may nabawas. Parang may lumiit. Parang may nabali sa pagitan yung dalawa. Kahit hindi bumagsak ng tuluyan. At ito yung mas mabigat. Alam mong hindi siya masama. Alam mong hindi niya sinasadya. Alam mong hindi niya intensyon na saktan ka. Pero may mga galaw ka rin noon. May mga sinabi ka. May mga tiniis ka. May mga hinayaan ka na unti-unting nagtanggal ng tingin niya sa'yo bilang lalaki. And ngayong nandito ka, nakaupo sa dilim, tahimik pero mabigat, natatanong mo, paano ko babawiin yon? Pwede pa ba? May pag-asa pa ba? Kung oo ang sagot mo, handa ka sa susunod na parte. Ang problema ng maraming lalaki kapag naramdaman nilang bumaba ang respeto ng babae,
ay lalo nilang ginagalaw. Lalo silang nagpapaliwanag, lalo silang nag-a-adjust, lalo silang sumusuyo, lalo silang naghahabol, lalo silang nagbibigay, lalo silang nagpapakabait. Iniisip nila na ang solusyon sa pagbaba ng respeto ng babae ay dagdag pagmamahal, dagdag effort, dagdag lambing, dagdag pag-unawa, dagdag pag-surrender. Pero eto ang brutal na katotohanan. Kapag lumamig ang babae, hindi mo siya mapapainit sa paghabol. Mapapainit mo siya sa distance at paninindigan. Hindi natural sa babae ang nawawalang respeto. May dahilan, may pattern, may pinagmulan, at hindi mo maibabalik yan sa pamamagitan ng pag-iyak, pagmamakaawa, o pagsasabing, magbabago ako. Dahil sa isip niya, bakit ngayon lang? Genuine ba yan? Panandalian lang ba yan? At dito pumapasok ang madilim na parte ng realidad. Kapag hindi ka marunong bumalik sa sarili mo, walang babalik sa'yo. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, hindi na sapat? Yung tipong sobrang bait mo na, pero parang hindi na pumapasok sa kanya? Yung parang may invisible wall sa pagitan ninyo, na hindi mo alam kung ikaw ba ang gumawa, o siya mismo ang nagtaas? At ang mas masakit, ramdam mo na hindi ka na ganun kabigat sa puso niya. Ramdam mo sa mga chat, ramdam mo sa tono niya, ramdam mo sa katawan niya kapag magkasama kayo. Ramdam mo kapag hindi ka niya tinitingnan sa mata tulad ng dati. Ramdam mo kapag mas marami ng okay kaysa I miss you. Ramdam mo kapag tuwing inaabot mo ang kamay niya, hindi na siya agad yumayakap pabalik. Pero may mas masakit pa dito. Yung moment na bigla mong na-realize, hindi siya ang nagbago. Ikaw ang naging sobrang available. Ikaw ang nawalan ng boundaries. Ikaw ang nagpakababa. Ikaw ang nagbura ng sarili. Ikaw ang naglagay ng pedestal sa kanya habang nilagay mo sarili mo sa sahig. At ang babaeng nararamdaman niyang nasa pedestal siya, hindi ka igagalang bilang partner. Makikita ka niya bilang follower. At walang babaeng na-attract sa lalaking sunod lang ng sunod. Yan ang reality na hindi lahat kayang tanggapin. Meron akong kakilala, hin ko na sasabihin ang sulay na pangalan. Pero tawagin natin siyang Jiro. Si Jiro, kagaya mo. Hindi naman masamang lalaki. Mabait, giving, faithful, mapagmahal. Pero may isang flaw siya. Madali siyang matakot mawala ang taong mahal niya. At nung nagka-girlfriend siya, lahat ng desisyon niya umiikot sa babae. Hindi dahil mahina siya. Hindi dahil bobo siya. Hindi dahil ewan siya, kundi dahil mahal niya. Pero eto ang hindi niya alam. Kapag ang pagmamahal ng lalaki ay walang preno, ang respeto ng babae ang unang nawawala. Dati si Jiro may sariling plano sa buhay. May sariling pangarap. May sariling routine. May sariling mundo. Pero nang dumating ang babae, naging siya ang mundo niya. At nung una, natuwa pa yung babae. Sweet daw. Effort daw. Genuine daw. Pero habang tumatagal, napapansin niyang tuwing may problema, si Jiro laging emotionally unstable. Laging nagwo-worry. Laging takot. Laging nagpapaliwanag. Laging humihingi ng assurance. At ang babae, tahimik lang. Hindi niya sinasabi kay Jiro ang totoo. Pero sinasabi niya sa mga kaibigan niya. Alam mo kung ano, parang nawawala na masculinity niya. Kinakabahan ako minsan, parang dependent siya sa akin. Gusto ko siya, pero hindi ko siya marespeto minsan. That's the beginning of the end. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang lumayo. Hindi dramatic. Hindi nag-break agad. Pero lumayo. At si Jiro, lalo pang humabol. Lalo pang nag-effort. Lalo pang nagbigay. Hanggang umabot sa point na sinabi ng babae, Jiro, hindi ko na nararamdaman yung dating ikaw. Nawawala ka na sa sarili mo. Ayokong saktan ka. Pero hindi na healthy to. Boom. Wakasan. Pero eto ang plot twist. Hindi doon natapos ang kwento. Noong naghiwalay sila, si Jiro nagdesisyon gawin ang hindi niya ginagawa noon. Bumalik sa sarili niya. Hindi para makuha ang babae, kundi para maibalik ang sarili niyang panglalaki. Nagbalik siya sa gym. Nagbalik siya sa mga tropa. Nag-aral siya ng skills. Nagtrabaho. Nagbasa. Nag-ayos ng buhay. Nagkatahimik. Hindi niya ini-update ang babae. Hindi siya nag-post ng pa-deep quotes. Hindi siya nagpaawa. Hindi siya nagpakita ng glow up para ipakita sa babae. Tahimik lang siya, pero purposeful. Focused. Balanced. Grounded. At guess what? Ilang buwan lang, nag-message ang babae. Kamusta ka? Ang laki ng pinagbago mo. Namiss kita! At minsan bro, hindi mo kailangan habulin ang babae para sumama siya. Kailangan mo lang ayusin sarili mo para bumalik ang natural niyang attraction at respeto. Pero hindi laging happy ending. Minsan hindi sila nagkabalikan, pero nanumbalik ang respeto. At minsan, yun ang mas mahalaga kaysa pagbabalikan. Kung gusto mong bumalik ang respeto ng babae, may kailangan kang unahin. Sarili mo. Hindi siya, hindi relasyon, hindi pangako, hindi assurance, hindi validation.
Ang stoic na lalaki may isang prinsipyo. Hindi ko hahayaan mawala ang sarili ko kahit gaano ko pa kamahal ang isang tao. Ang babae, bumabalik sa lalaking may ganitong aura. Tahimik pero decisive. Mellow pero may boundaries. Kind pero hindi doormat. Available pero hindi desperate. Soft-spoken pero may paninindigan. Mapagmahal pero hindi alipin ng emosyon. Kung gusto mong bumalik ang respeto niya, ibalik mo ang disiplina mo. Ayusin mo routine mo. Maging consistent ka. Bumalik ka sa pagka-self-grounded mo. Huwag kang makipag-argue. Huwag mong pilitin. Huwag mong habulin ang mood niya. Mag-focus ka sa direction mo. Pakitaan mo ng katahimikan, hindi panic. Pakitaan mo ng maturity, hindi drama. Pakitaan mo ng control, hindi takot. Dahil ang babae, hindi nababalik ang respeto sa salita. Nababalik yon sa presence, sa unbothered composure, sa movement, sa aura, sa pagbabago ng posture at habits, sa pagkakaroon mo ulit ng dignity. At pag nangyari yun, hindi mo na kailangang pilitin magbago ang tingin niya. Kusa nang babalik. Bro, ang babae, hindi ka nilalayuan dahil hindi ka sapat. Nilalayuan ka niya dahil minsan, nalalayo ka sa sarili mong pagkalalaki. At ang pagbalik ng respeto niya ay nagsisimula sa pagbalik ng respeto mo sa sarili mo. Hindi mo kailangan magmakaawa. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi mo kailangan maghabol. Hindi mo kailangan i-post na nagbabago ka. Ang kailangan mo lang, ayusin mo ang loob. Tiyakin mo ang galaw. Ibalik mo ang prinsipyo. At manahimik ka habang ginagawa mo lahat yan. Dahil ang tunay na lalaki, hindi humihingi ng respeto. Ginagawa niya itong natural. Kung may natamaan sa'yo sa video na to, ibig sabihin hindi aksidente na napadpad ka rito. May parte sa'yo na gusto nang lumakas, gumaling, at bumangon bilang lalaki. Kaya kung gusto mo pa ng mga ganitong malalim na usapan, yung hindi pa pogi, hindi pa virality, kundi totoo, diretsyo at may tama, i-follow mo ako. At kung may natutunan ka, kahit isang linya lang, i-type mo sa comments. Salamat bro. Magkita tayo sa susunod na video. Tahimik lang, pero tumitibay.